Mas maganda ata 'to, may ano, may background music. Wait lang, para mas, ramdam natin yung drama, oo. Pagkaayos-ayos mo ng puso ko, natatalo ka ng fake news. Hindi maganda itong ginawa niya. Parang iniinsulto niya si, Marcoleta, and at the same time parang, wala siyang tiwala kay Senator Marcoleta. Wala siyang tiwala sa komite. Ayun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Ayun, Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Kausapin mo si Kiko Pangilinan na tanggalin yung kulay puti-puti diyan sa bangs niya. Oo. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Ayun. Kumusta po kayo mga kababayan? At dito sa topic nating ito patuloy ang bardagulan. Dahil eto nga si Kiko Pangilinan na questionable ang pagkakapanalo sa halalan. Aba, binakbakan. Paano mga utak dilawan? Pa-epal-epal, pabida-bida. Akala mo naman apakagagaling at marami napatunayan. So yan po kasi talaga yung ugali ng mga full-blooded dilawan. Mahilig magpapansin, mahilig magbida-bida, pero pag pinagbigyan mo, aba, wala ka naman papala, wala naman mapapakinabangan. Diba? Dadaanin ka sa mga pautot. Dadaanin ka sa pagkain sa baso, pag-inom sa plato. Yung di naman nila trabaho, gagawin nila kasi akala nila kakagatin ng tao. Magbubuhat ng sibuyas, magta-traffic sa kanto-kanto, umabot pa nga sa punto kumakain ng damo. Saging kainin mo, yun ang bagay at masustansya para sa iyo, 'di ba? Mga papansin kasi kayo, 'di ba? Tapos kapag inuupakan kayo, kinikriticize kayo, aba galit na galit kayo. Patuloy kayo sa pagbibida-bida ninyo. Akalain mo ba naman na feeling niya mas magaling pa siya kay Marcoleta? Akala kasi nila yung buhay ng mga Pilipino, pwede daan-daanin lang sa mga parang pelikula na parang drama. Abay, pag-uusapan natin ang hiyakan, mga kababayan. Pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga at magandang araw ng Lunes po sa inyong lahat mga kababayan. Master Judea nagbabalik na naman. At syempre kumusta po kayo? At syempre huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At nababasa po natin ang inyong mga komento at patuloy lang sa paglalahad ng inyong mga opinion dyan sa comment section at pag-uusapan natin yan sa mga susunod natin na topic mga kababayan. So ito, pag-usapan na po natin at nagbida-bida na naman nagbida-bida na naman si Kiko Pangilinan at nagawa niyang insultuhin yung isang magaling sa larangan ng abogaduhan na si Senator Marcoleta. 'Di ba? Hindi marunong mahiya no? Mas alam nyo, mas may karapatan pang magbida-bida yung mga nanalo talaga sa eleksyon nang walang question. Pero ito si Kiko Pangilinan, questionable nga mga kababayan yung kanyang pagkakapanalo. Yun pa yung may lakas ng loob na magbida-bida. Sila nga mismo sa pamilya nila, di ba? Yung kapatid nga niya, sabi, it's a miracle. Kasi hindi talaga nila inaasahan, hindi nila ini-expect na mananalo itong si Kiko Pangilinan. Natatandaan nyo, noong si Sharon Cuneta, may paiyak-iyak pa dahil naramdaman nga nila na kinakancel talaga ng tao si Kiko Pangilinan at ayaw iboto. Di ba? Pero nagulat tayo, biglang nanalo, mga kababayan ko. Eto pakinggan muna natin ito. Dito po nagsimula ang drama na ito Eto, panoorin po natin. Yes, kasi na, in the Philippines, pagkakanta-ganta ka ng intention mo. Mas maganda ata ito. May background music. Wait lang. Para mas ramdam natin yung drama. Pagkaayos-ayos mo ng puso ko, natatalo ka ng fake news. Tsaka budget na binulpin nyo ng ibang kandidato na wala namang kami. Kasi lahat ng meron kami pinahirapan ng dalawa siya, yung requirement niya. Yung gigs lang yan, di ba? Pinagkakawalan ng yun. Pero sure na isip, parang may naniniwala mo.
Sabi ko, dapat nagkaroon tayo ng ano na, bakit Umiyak ka rin, Kiko! po ba ayaw nyo iboto si Kiko? Ano po yung mga doubts ninyo? So ang tanong, ano daw ang mga doubts ninyo kung bakit yung ayaw iboto si Kiko? Pero ang sabi niya, mga kababayan, ito sagutin ko muna. Sino magkakagusto? Kumakain ng daon ng saging, lumulunok ng buong sili. Hindi yun gawain ng normal na tao. Di ba? Sabi ni Sharon Cuneta kanina sa una, I never like politics daw. Sabi niya, ayaw daw niya ng politika. Pero lumaki ka sa politika eh. Yun nga ang nag-ahon sa pamilya niyo, nagpakilala sa pamilya niyo, nagpayaman sa pamilya niyo, politika. Yung tatay mo, mayor, di ba? Tapos ayaw mo sa politika. Plastic mo, te. Oo. Tsaka tanongin kita, kung hindi politiko, si Kiko Pangilinan, asawa mo kaya siya ngayon? Yan ay tanong. Di ba? Yan ay tanong. May paiyak-iyak ka pa na akala mo ang buhay ng tao pelikula. Laging madadala sa paiyak-iyak at padrama-drama, di ba? So, pero kung iisipin mo, mga kababayan, iintindihin mo yung sinasabi ni Sharon na paiyak-iyak pala siya, paiyak-iyak pa siya, talagang yung mga tao ayaw sa kanya, ayaw sa asawa niya. Kasi nagtatanong nga siya nagtatanong si Sharon Cuneta kung bakit ayaw niyong iboto si Kiko. So, ibig sabihin, ramdam niya na ayaw talaga ng mga tao na iboto yung kanyang asawa. Pero nalinga tayo nalinga tayo mga kababayan. Biglang nasa top 10 na. Kaya nga marami po yung nagulat, di ba? Marami ang nagtaas ng kilay. Kasi alam nila matatalo eh. Pero, nagulat tayo nung nakapasok siya. May mga nagsasabi, nagbayad daw sa Comelec, may mga nagsasabing ng daya, di umano, pero di natin alam. Kasi sabi nila, imbis daw na ipamigay ang pera sa tao, sabi sa Comelec na lang para masecure ang kanilang pwesto. Hindi po natin alam yun. Yun po yung usap-usapan dati. Di ba? So, eto nga, kahit questionable yung pagkakapanalo ni Kiko Pangilinan, abay siya pa yung malakas ang loob pag binabida, mga kababayan. Gusto pa sulutin yung trabaho ni Marcoleta diyan sa Blue Ribbon Committee. Samantalang dati, nagkaroon sila ng maraming pagkakataon. Wala naman silang ginawa sa problema ng bansa na ito. Itong korupsyon, lalo-lalo na dyan sa mga flood control, ghost project, mga kababayan, lalo pa lumala. Tapos kaya bibida-bida. Diba? Ngayon bibida-bida, na akala mo, apakagaling, kaya niyang talunin si Marcoleta. So eto, panoorin po natin kung paano siya binakbakan ng mga Iglesia ni Cristo diyan sa Net25. Kasi talagang hindi maganda itong ginawa niya. Parang iniinsulto niya si Marcoleta, and at the same time, parang wala siyang tiwala kay Senator Marcoleta. Na alam naman natin, nung unang hearing pa lang, nakita natin kung paano mag-interpellate si Marcoleta na talagang direct to the point, walang kuskus balungos, diretso doon sa issue. Di ba? Tapos gaganyan-ganyan ka, Kiko, maghunos dili ka. Panoorin natin to. Para kasing, ito pakiramdam ko lang Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon na pareho rin ang subject. So yun po. Ito kasi ang system, mga kababayan. Di ba nagkakaroon na ngayon ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee regarding dito sa mga kagaguhan dyan sa flood control project, sa mga ghost project, regarding sa mga nakaw-nakawa na issue ngayon. So ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-privilege speech itong si Kiko Pangilinan at nagsasuggest siya mga kababayan na magtayo ulit ng isa pang komite na pag-uusapan o na mag-iimbestiga dito sa flood control projects. So, ibig sabihin lang nito, mga kababayan, ininsulto na niya itong si Senator Marcoleta. Parang hindi pa siya naniniwala, hindi pa siya naniniwala sa kakayahan ni Senator Marcoleta. So, gusto pa niyang gayahin or sulutin ang ginagawa ni Marcoleta. Eto, dilawan talaga yung style, Na pareho din ng, hindi ba? Katulad nito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda merong tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan
mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oo. Tapos nakita lang mukhang masasapawat. Magtayo rin tayo. Sarili natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako. Kasama pa. So yan ang problema, mga kababayan. Yan ang problema sa mga dilawan na katulad ni Kiko Pangilinan. Ayaw nilang nasasapawan. Pero pag binigyan sila ng pagkakataon, wala naman sila nagagawa, di ba? Naaalala nyo pa ba yung classmate mong bida-bida, gusto lagi kasama sa usapan. Gusto lagi siya ang bida. Pero kapag pinag-recite mo, nga, tapos dadaanin ka lang sa drama. Di ba? Ganun na nangyayari dito. Ayaw kasi nila masapawan. Ang pinaka-bottom line dito, naiinggit siya. Naiinggit siya kay Marcoleta na dapat sa sarili niya, dapat ako yan. Ako dapat ang gumagawa niyan. Ako dapat ang pumapalakpak kaysa si Marcoleta ang pinapalakpakan. Parang ganun eh. Di ba? Si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Tama. Mag-iimbestiga talaga sa katiwalian ng Blue Ribbon Committee. So ang tanong, bakit nanggugulo itong si Kiko Pangilinan? Hindi kaya mga diskarte ito ng kanilang mga kampe para sirain ang diskarte ni Senator Marcoleta? 'Di ba? So, kasi dito, mga kababayan, nakikita naman natin na nagkakaroon talaga ng sabwatan. So, hindi kakasabwat sila na kunyari sasali sila sa investigasyon. Kunyari galit sila sa mga issue ng korupsyon. Pero sa nakikita natin, parang gusto nilang manggulo. Parang gusto nilang magkaroon ng kalituhan yung taong bayan at gagayahin nila yung ginagawa ni Senator Marcoleta diyan sa Blue Ribbon Committee. So ito yung mga mga kababayan na talagang wala kang mapapala kasi nilala mo ng inggit sa katawan eh. Nakikita nila na pinag-uusapan si Marcoleta, magaling, direct to the point, walang paligoy-ligoy Pero noong sila, yung nandyan dati, nung panahon pa ng mga kampo ng mga dilawan nila, wala naman sila nagagawa sa problema nating ito. Gusto lumala pa eh. Di ba? Tuloy natin. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Yan. Nag-apply siya. Ay, Nag-apply, nagpresenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro. So, miyembro pa pala siya ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. So, ang kapal talaga ng muka, miyembro ka ng Blue Ribbon Committee, tapos i-replicate mo, gagawa ka ng komite na parehas din ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee. So, anong ibig sabihin mo? Nangiinsulto ka? So, parang sa tingin mo sa sarili mo, mas magaling ka? Hindi ka naniniwala? Or hindi ka, hindi mo nagugustuhan ang ginagawa ni Marcoleta? Parang ganun kasi ang dating eh. Na hindi niya nagugustuhan ng ginagawa ni Marcoleta, kaya bubuo siya ng isa pang komite na kaparehas ng komite ni Marcoleta. siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Ayun ang sinasabi ko. Iniinsulto niya ako, pero relax na Marcoleta sa pagsasalita. Iniinsulto niya ako. Pero kung kayo kasi pagpipiliin, mga kababayan, sino ba sa inyo ang sa tingin nyo na epektibo na mangunguna dito sa hearing na ito? Kiko Pangilinan o si Marcoleta? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan. Kasi ako sa nakikita ko wala akong makita kay Kiko
Oh. Idadamay pa niya Conchita Carpio. Tapos yung Singson, na alam naman natin na yung mga yan, mga sekretary yan ha, mga ano yan eh, mga trabahador yan ni Pinoy dati. Oo, mga dilawan. Kumbaga, etong ginagawa ni Kiko Pangilinan, parang ginagawa niyang daan ang Senado or yung kanyang pagiging senador para mapunta ulit sa limelight itong mga dilawan, di ba? So inuunti-unti niya, mga kababayan, na yung dati nakalimutan na ng dilawan, unti-unti niyang ipinapasok sa eksena ngayon. Pararamihin niya ulit yung mga dilawan na nakaposisyon sa gobyerno, na nakikita ng mga tao, nang sa ganon, magkaroon uli ng tiwala yung mga tao sa mga dilawang ito. Sa tingin ko, wala na. Kasi habang nag-i-evolve ang teknolohiya, mga kababayan, dapat nag-i-evolve din ang mga politiko sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga dati. Huwag na tayo dun sa mga dating same as useless, sabi nga ni Admar Villando. Huwag na tayo doon sa nakita na natin magtrabaho, kung paanong klase sila magtrabaho, na hindi naman nakatulong sa mga Pilipino. Siguro nakatulong sa sarili. Iniisip nila, nakatulong sila. Pero sa atin, hindi natin naramdaman kung anong tulong yon, mga kababayan. So, eto, nagbibida-bida na naman. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Hindi niya inaamin na hindi kaya. Oo. Nakikisaw-saw nga lang siya eh. Oo. Nakikisaw-saw siya. Actually, hindi naman talaga niya kaya. Ang gusto niya mangyari, pag-usapan siya na siya may binuong komite, si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang bida. Diba? And at the same time, yung mga dilawan, nakakampi nila, mabibigyan niya ng airtime. Mabibigyan niya ng ng oras sa na pag-usapan ng media. So makikilala, gumagaling yung mga dilawan syempre, mariredeem ngayon. Mariredeem ngayon yung integridad ng mga dilawan. Diba? So, sa pag-aakala niya yun. Pero malabo na eh. Malabo na yun. Baka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Kausapin mo si Kiko Pangilinan, natanggalin yung kulay puti-puti dyan sa bangs niya. Oo. Tsaka pakisabi na lang din na huwag nakakain ng dahon ng saging, tsaka huwag lulunok ng sili buo Oo. Hindi ganun ang paggamit doon. Ang sili, pinipisayan pagka nilalagay sa gulay at lumang pagkain. Hindi iniinom na buo parang ginagawang gamot. Oo. Ang sili, gamot yan. Gamot talaga. Pero hindi ganun. Hindi ganun. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba? Di ba, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun na sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko dyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Yan. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng... Wag. Oo. Malulungkot ang mga tao kapag pinalitan ka ni ni Kiko Pangilinan. Alam mo naman, kilatis yan 'Di ba? Tubog yan, tubog. Mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan Yan. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sabi na siya, saling kiyat-kiyat ka lang saling kiyat-kiyat, ikaw pa yung bida-bida. Isinali ka na nga dyan sa pagbabagandang loob ni Marcoleta dahil sumulat ka na gusto mong makisali. Tapos, aaswangin mo lang pala. Wala kayong tiwala Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ng isang araw.
Correct, mga kababayan. Pero nakita naman natin kung paano trabahuhin, paano gumanap si Marcoleta, mag-interpolate and all that, na katulad yan ang sinabi ko kanina, direct to the point. Walang paligoy-ligoy, walang sinasayang na oras. Hindi katulad ng mga tricom, quadcom na mga kung ano-ano pang mga pinaggagawang mga orasyon-orasyon nila na wala tumatagal lalo yung usapan. Tumatagal ang usapan, sayang ang pera ng gobyerno, 'di ba? Kasi ito nakikita natin yan sa Blue Ribbon Committee, direct to the point. Hindi yung marami pang palamuti o kung ano pinag-uusapan, kung ano tanong, yun ang sagot, yun ang sagutin mo. Hindi yung magpapaligoy-ligoy ka. Nagagalit ka si Marcoleta, 'di ba? Nagagalit si Marcoleta pagka pinapaikot-ikot. Doon tayo sa direktang punto. Hindi yung paikot-ikotin kasi si Marcoleta hindi mo na mapapaikot yan Oo. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman talagang katakot-takot ang corruption dyan? Nako. Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang korap dyan. Ako diretsahan ako Lalo na partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Yelo na naman, mga kababayan. Kasi nararamdaman nga nila na magtatagumpay itong ginagawa ni Marcoleta. Kasi ngayon nabulabog na lahat nakikita naman natin. Nabulabog lahat, yung mga kababayan natin nakikisali na, nakikipicture, nakikivideo ng mga sira-sirang flood control project, mga substandard, di ba? So nakikisali at nakikita nila dito na magtatagumpay ito. Kaya nga umi-entra na itong si Kiko Pangilinan kasi pagkatapos sasabihin nila, magki-credit grab na naman yan. May bahagi kami diyan sa pagkakakulong ng mga korap na yan. Yan. Bahagi kami kasi nag-imbestiga rin kami diyan, 'di ba? So ganoon ang mga galawan, ang mga style ng mga dilawan na ganyan 'di ba? Mahilig makisali na hindi naman sila talaga yung punong abala. Kumbaga, nakikisali lang para yung pangalan nila laging mahihila, tutunog sila. So ngayon, magkakaroon sila ngayon ng traction sa mga tao, bibiliban sila. Pero sa style nito niyo, malabo. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Wala, nagdi-name drop lang yan. Nagdi-name drop lang yan. Kasi ang totoo dyan, hindi naman papayag yung mga yun siguro na sa gustong mangyari ni Kiko Pangilinan. Hindi naman mangyayari yan. Ang nakakabwisit lang dito, the fact na membro nga siya ng Blue Ribbon Committee ay may lakas ng loob pa na sabotahihin yung pinayagan na nga siyang makisali, di ba? Kahit alam ni Marcoleta na parang malabo yung pagkakapanalo niya sa senador, di ba? So binigyan siya ng pagkakataon na makisali o marinig ang opinion niya dito or makasali siya sa interpellation. Pero eto sisirain niya, guguluhin niya, yun ang problema natin. Di ba? Nanggugulo lang yung mga yan Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi Yan. Ang ayusin mo, Kiko Pangilinan, yung committee mo, di ba nasa agrikultura ka? Pinagkatiwalaan ka diyan ka nilagay dahil kumakain ka ng balat ng daon ng saging. Di ba? Tinatanim yun, agrikultura, di ba? But anyway, agrikultura, yan po ang nagtataglay ng isa sa mga matitinding problema ng ating bansa. Diyan sa mga taniman, palay, nyog, lahat ng agrikultura. Yun ang trabahuhin mo, doon ka magpasikat, doon ka magbida-bida, dahil yun ang trabaho mo Di ba? Huwag kayong sasawsaw ng sasawsaw doon sa trabaho ng iba na wala ka namang alam. Di ba? So, wala kang alam kasi titingnan mo, kukuha ka ng mga personalidad na Conchita Carpio, di ba? Tapos si Magalong, isasama mo pa. Dahil alam mo na si Magalong, marami talagang alam. Maraming hawak na ebidensya si Magalong. Kaya, binabanggit mo pangalan. Pero sa tingin ko, mas gugustuhin ni Magalong na sumali sa legit talaga na ahensya or legit na komite na talagang
ang purpose ay mapag-usapan at mapanagot yung mga tiwali at yung mga gumagawa ng kalokohan sa bayan. Hindi yung magbibida-bida para matumunog ang pangalan at maibangon yung mga ebak ng dilawan, di ba? So, yun ang problema natin. Diyan ka mag-focus sa committee na hawak mo, which is na agrikultura, dahil yan, napakalaki ng problema. Sumaw-saw doon sa hindi mo alam, di ba? Hindi ka naman marunong lumangoy, tatalon ka sa dagat. Hindi mo pwedeng ganun. Di ba? Oo. Yan ang problema sa atin, galing-galingan eh. Binigyan na kayo ng pagkakataon dati, napakaraming panahon. Walang hiya. Yung batas mo nga na ginawa, parang kinukonsinti mo pa yung mga bata na gumawa ng kalokohan. Kaya ka napapagalitan, nabubulyawan din ni Robin Padilla kasi wala ka sa hulog di ba? Piruin mo kasali ka na sa komite, diyan sa Blue Ribbon Committee, tapos aasawangin mo lang pala, di ba? Susulutin mo lang pala. Huwag ganun, Kiko. Gumawa ka ng sarili mong plataforma. Gumawa ka ng sarili mong pangalan. Hindi yung nakikisakay kaya kay Marcoleta. Di ba? Ang problema sa atin Ang problema sa mga taong bida-bida. So, mga kapatid, ano ang masasabi nyo dito sa napag-usapan natin? At kung meron man, may opinion kayo, comment nyo dyan. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na pagkakataon. But for now, ito muna, mga kababayan. Saltik na bida-bida. Master Judea, say thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye!